Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sinabi mo lang na ako ang pinakamahusay na tao, mula sa kaibuturan ng aking puso. Nakangiting tanong ni Aaron. Heart, hindi, kausap ko lang. Sabi ni Ivory na may diretsong mukha. Ang Aaron, na nasa tuktok ng bundok, ay nahulog sa lambak ng yelo dahil sa kanyang mga salita. Pag-usapan na lang. Ang mga salitang ito ay may pinakamalakas na epekto sa Aaron sa kasaysayan, kaya't siya ay naging isang maliit na ulirat. Pwede bang kausapin ko na lang? Mapait na sabi ni Han. Naramdaman ang dramatikong pagtaas at pagbaba ng emosyon ni Aaron, hindi napigilan ni Ivory na matawa. Siyempre, totoo at mula sa puso ang sinabi niya, pero hindi niya sinasadyang makitang kampante si Aaron, kaya sinadya niyang inatake ang Aaron. Kung gusto mong maging pinakamahusay, kailangan mong maging mas mahusay. Naniniwala ako ikaw. Sinabi ni Ivory na ang mga salitang ito ay maaari ding ituring na nagbibigay ng lakas kay Han Sanya. Itinago ni Aaron ang mapait na ngiti sa kanyang mukha, which is very true. Kung nais ni Aaron na maging pinakamahusay, kailangan talaga niyang maging mas makapangyarihan, dahil kapag napunta siya sa mundo ng lahat ng direksyon, hindi lang siya magaling, ngunit malamang na isang basura lamang. Makakatiyak ka na kahit saang mundo ako naroroon, magiging mas malakas ako para protektahan ka. Sabi ni Aaron. Sa oras na ito, biglang huminga ng malalim si Ivory at sinabi kay Aaron, kapag tapos na ang kaarawan ng aking lolo, ibabalik ko ang aking alaala. Natigilan sandali si Aaron. Hindi niya inaasahan na nakagawa ng desisyon si Ivory ng ganoon kaga. Para sa Aaron, hindi ito magandang bagay, ngunit hindi ito masamang bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na kailangan nilang harapin ng maaga, at walang silbi ang pagtakas sandali. At pagkatapos ng birthday ni Sue, next month na. May oras pa ang Aaron para i-enjoy ang sandali kasama si Ivory. Pagkatapos bumalik sa Hillside Villa, daw 123 tao ang nagsasanay. Nagsusumikap din silang pumunta sa Xuanyuan World. Si Aaron at Ivory ay direktang bumalik sa kanilang silid. Pagdating sa ganitong uri ng pribadong espasyo mag-isa, Aaron ay hindi maiiwasang magkaroon ng ilang mga alon sa kanyang puso. Kung tutusin, lalaki rin naman siya at hindi makaligtaan ang mga bagay na iyon. Noong nakaraan, bata pa si Ivory, at maaaring isantabi ng Aaron ang masasamang ideyang ito. Ngunit ngayon, si Ivory ay isang diyosa. Sa ilalim ng taksong ito, halos hindi mapanatili ni Aaron ang kanyang puso. Ano bang problema mo? Biglang bumilis ang tibok ng puso mo. Ano bang problema mo? Biglang tinanong ni Ivory si Aaron. Hindi bagay para kay Ivory na maramdaman ang tibok ng puso ni Aaron sa hangin, at hindi niya ito sinasadya, natural lang niyang nararamdaman ito. Natural lang sa akin na medyo kinakabahan kapag ako lang mag-isa. Sinabi ni Aaron nang walang lihim. Biglang namula si Ivory. Bagamat sinabi ni Aaron na napakalabo, ngunit naiintindihan din niya ang ibig sabihin nito. Alisin mo ang mga maruruming bagay sa iyong ulo. Sabi ni Ivory. Paano mo matatawag na madumi? Si Han Sunny, na may makatwirang hitsura, ay nangaral kay Ivory, kami ay mag-asawa, ang mga bagay na iyon ay makatwiran, at hindi namin kailangan ang mga bagay na iyon para magkaroon ng mga anak. Mainit at mapula ang mukha ni Ivory na parang kamatis. Hindi siya nang ahas na tumingin sa direksyon ni Aaron. Sabi niya, kayong lahat ay hindi makatwiran, at hindi pa kami kasal. Paano kami maituturing na mag-asawa? Ito,
Hindi alam ni Han Sunny kung ano ang sasabihin. Pumunta sila para kumuha ng lisensya, ngunit tinanggihan sila dahil sa kanilang edad. Sa legal na pagsasalita, hindi sila legal na mag-asawa. Ngunit ang maliit na bagay na ito, ay hindi maaaring mabuhay Aaron, sinabi, kahit na ito ay hindi mag-asawa, ngunit maaari din nating ituring na magkasintahan, ang mga mahilig ay maaari ding ituring na normal Kailangan bang maging couple? Kung gayon ayoko maging couple sa inyo, sabi ni Ivory. Natarante si Han. Tuldok. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Ivory ang mga ganoong salita. Mahirap para sa kanya. Mabilis niyang sinabi, Ubo, I don't mean that. I think you have a point. Although we are lovers, we don't have to do that. I'm worried. Si Ivory ay sobrang nahihiya, ngunit nang makita ang naguguluhan na hitsura ni Aaron na abala sa pagpapaliwanag, hindi niya maiwasang matawa. Aaron makita Ivory ngiti, alam na siya ay teased, ay handa na upang magturo ng isang magandang aral. Ivory, kumatok sa pinto biglang tumunog. Dahil dito, mukhang naiinis si Han Sunny. Ito ang panahon na nililinang nila ang kanilang damdamin, at hindi nila alam kung sinong bulag ang hamarang sa kanila. Buksan ang pinto, muli ang isang mukhang ngiti nang tumayo sa pinto, tingnan ang mukha na ito, Aaron nais na sipin sa isang paa. Para saan? Aaron malamig na boses nagtatanong ng paraan. May barbecue kami. Gusto mo bang sumama sa amin? Nakangiting tanong ni Moyang. Isa lang ang puso ng Aaron para ay barbecue si Moyang. Ngunit noong handa na siyang tumanggi, sinabi ni Ivory, barbecue, okay, ano ang inihanda mo? Kasabay nito, lumabas si Ivory sa silid. Muli, napayuko si Han. Nang makita ito, napagtanto ni Moyang na may nagawa siyang mali at tinanong niya si Aaron, Aaron, hindi ba dapat ako kumatok sa pinto? Kaagad na itinikom ni Aaron ang kanyang mga ngipin sa likod at sinabing, ito ay isang magandang oras para sa iyo na dumating. Bilang isang lalaki, hindi nagtagal ay naisip pa ni Moyang kung ano ang ikinagalit ni Aaron. Mabilis siyang humingi ng tawad at sinabing, I'm sorry, hindi ko alam na naglalaro ka pa pala sa araw. Hindi mo naman kasi sinabi kanina. Halos hindi ito nagpaiyak sa Aaron. Kung hindi niya ito sinabi ng mas maaga, kailangan ba niyang magbigay ng ulat ng maaga kay Moyang? Huwag kang tumambay sa harapan ko ngayon, baka hindi ka marunong mabugbog. Ang Aaron ay nagpapaalala kay Moyang. Walang kamalay-malay na pinaliit ni Moyang ang kanyang leeg at nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Tumangala siya pero hindi tumitingin sa ibaba. Paano niya maiiwasan ang pag-alagala sa harap ng Aaron? Sa likod bahay, nag-set up ng barbecue ang daw 12 at nagsusunog. Si Ivory at Liu Fang ay naghahanda ng pagkain. Para sa Aaron ngayon, wala siyang ganang kumain. Kapag naabot niya ang banal na kaharian, siya ay nasa larangan na ng paglikha ng isang lambak. Pero kapag nakakita siya ng masasarap na pagkain, hindi niya maiwasang maging gaaman, lalo na ang alindog ng barbecue. Kahit na siya ay isang malakas na tao sa banal na kaharian, hindi niya ito mapaglabanan. Sa lalong madaling panahon, ang ilang mga tao masaya, Aaron din nakalimutan na sirain sa pamamagitan ng Moy ang magandang bagay, kahit saan nakikipag-chat, umiinom. Ang ganitong uri ng nakaka-relax na kapaligiran ay napakasaya para sa Aaron, dahil 2 beses siyang ipinanganak, at kakaunti ang mga ganoong sandali. 3,000. Pagkatapos pumunta sa Xuanyuan World, maaari pa rin ba tayong maging ganito? Biglang tinanong ni Moyang si Aaron. Si Aaron ay tumingin kay Ivory. Hinding-hindi niya hahayaan si Ivory na mag-isa sa octagonal na mundo. Kahit na ang kanyang kaharian ay kanyan lamang para sa octagonal na mundo, ang Han 3,000 ay mananatili kay Su Yingxiao at susubukan ang kanyang makakaya na protektahan siya. Bukod dito, kung nais ni Aaron na mapabuti ang kanyang sarili, dapat siyang pumunta sa mundo ng lahat ng direksyon. Hindi ako magtatagal sa mundo ng Xuanyuan, kaya kung gusto mong mabuhay sa mundo ng Xuanyuan, dapat kang umasa sa sarili mong lakas. Ang Aaron ay nagpapaalala sa ilang tao. Sa pagsasalita tungkol sa paksang ito, ang ekspresyon ni Dao ay naging mas marangal. 3,000, anong uri ng kaharian ang ganap na malaya sa panganib? Tanong ni Dao 12, walang panganib sa lahat. Mayroon lamang isang sagot, iyon ay, ang banal na kaharian ng Aaron ay mayroon na ngayon. Kung hindi, kahit na ang pinakamataas na kaharian ng guro ay hindi maaaring maging ganap.
Gayunpaman, hindi isang simpleng bagay ang maabot ang banal na kaharian. Ang dahilan kung bakit maaaring makamit ito ng Aaron ay dahil sa balangkas, na hindi magagamit sa lahat. Sa pangkalahatan, hanggat hindi ka nanggugulo, hindi ka nasa panganib kapag naabot mo ang 8 lampara, ngunit dapat kang maging ganap na ligtas, maliban kung maabot mo ang aking kasalukuyang kaharian at maipagmamalaki ang kabuuan, mundo ng Xuanyuan. Paliwanag ni Han. Ang kaharian ng Aaron na daw 13 ay tiyak na hindi maiisip ito ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ito na ang rurok ng pag-iral. Ito ang 8 kaharian ng lampara, at maaari nilang ituloy ito. Pero huwag kang mag-alala, paprotektahan kita bago ako umalis. Sabi ni Aaron, 3,000, hindi kami nag-aalala tungkol dito. Napakagaan ng loob namin na nandito ka, sabi ni Moyang. Nga pala, may balita ako sayo. Nagpa siya si Ivory kung kailan mababawi ang kanyang alaala. Ibig sabihin, halos magkaparehong panahon ang oras nang umalis sila sa mundo. Ang bagay na ito ay dapat na ipaalam sa daw 123 ng maaga. Hindi sinabi ni Aaron kung anong balita, nahulaan na ni Moyang at ng iba pa. Napagdesisyonan na ba ang oras? Kailan? Next month, after ng birthday ni So. Aaron tapusin, ay pos at magpatuloy na sabihin, kung mayroon ka pa ring anumang mga pagsisisi dito, samantalahin ang panahong ito ay maaaring mabilis na gawin. Walang pinagsisisihan at alalahanin sina Moyang at daw 12. Kung tutuusin, wala silang kamag-anak. Pero iba si Liu Fang. May sarili siyang magulang. Uuwi ako sa iyo bukas. Nang hindi naghihintay na magsalita si Liu Fang, sinabi ni Moyang, dahil nahulaan niya kung ano ang iniisip ni Liu Fang sa sandaling ito. Ngunit paano ang ating paglilinang? Sinabi ni Liu Fang na may nag-aalalang mukha na ang pinakakagiat na gawain ngayon ay pabutihin ang kanyang estado sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng lakas upang mabuhay sa mundo ng Xuanyuan. Kung hindi niya mabitawan ang kanyang mga pribadong gawain at maantala ang isang mahalagang paglilinang, ang puso ni Liu Fang ay magiging labis. Di bale, bagay ba ang Aaron? 2 na lang tayo kumain. Natatakot ba tayong hindi makabawi? Nakangiting sinabi ni Moyang na ayaw niyang umalis si Liu Fang nang may panghihinayang, kaya bago umalis, dapat niyang hayaan si Liu Fang na tapusin ang lahat ng gusto niyang gawin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.